Hello everyone! Konnichiwa! Kumusta? Here I am, again, Ramisa, here in Japan. So, alam niyo ba? Siyempre, hindi ko kaya pang sabihin. Alam niyo ba, nung nakaraang linggo, nasa loob ako ng classroom. Tapos, hindi ko maiwasang mainggit para sa mga estudyante sa Pinas. Kasi inisip ko, yung classroom dito sa Japan, simpleng-simple lang. Though hindi siguro lahat, pero mostly ganun ang itsura. So, simple lang. Pati yung pintura, sa likod, merong mga lockers para sa mga bata. Tapos meron din built-in na basurahan kasama ng mga locker. Tapos, merong aircon, merong heater, tapos, merong sariling projector, bawat classroom. Hindi mo kailangan manghiram, hindi mo kailangan mag-provide ng sariling TV. Tapos, yung classroom na yun, bukod sa meron na siyang aircon, meron pang isang electric fan para sa teacher. And, ang daming stock ng marker, kasi whiteboard yung gamit nila. Ang daming stock ng marker, iba-ibang kulay pa. Ang daming provided lahat. So, parang ikaw bilang isang teacher, papasok na lang doon magtuturo. Hindi mo naisipin yung ibang mga kailangan kasi lahat ng school supplies ay provided. And, naisip ko yung safety din. Siyempre, sigurado lahat ng mga buildings na yun dekalidad yung pagkakagawa. And naalala ko dun sa dati kong school na pinagtuturuan. Kakagawa pa lang nun, parang hindi ko alam kung isang taon na ba yun or kaka 1 year pa lang. Sorry for my airport. Ayun, parang isang linggo pa lang. Ay, isang linggo. Okay lang sa isang linggo. Parang isang taon pa lang, tapos nag-earthquake. Ang dami na agad crack. So, syempre, ikaw bilang isang teacher, di ba? Kakabahan ka. Kasi ano yun? Hanggang 4th floor. What if meron pang dumating na mas malakas? Ano pang what more pang pwede mangyari, di ba? And sa mga nangyayari ngayon sa Pinas, mas nakakabahala. Kasi lalo alam natin na talagang substandard yung ginawang mga classroom. So, nakakainggit na sana yung ganitong klaseng quality din ng pagmamalasakit para sa mga estudyante na nararanasan din ng mga Pinoy. Kasi deserve din naman natin, di ba? Deserve din yun ng mga estudyante natin. And yung classroom dito, hindi naman siya sobrang laki. Actually, mas malaki pa yung classroom dati sa Pilipinas. Mas malaki pa yung space. Pero hindi naman kailangan ng sobrang laking classroom. Kailangan conducive. Yung ilaw nila, parang 6. Tapos yung aircon nila, 2 per classroom. Tapos sa mga private, ganun ang setup. Pero sa mga public school, sana ganun din yung napoprovide para sa mga estudyante natin, no? Nawa naman matanggap o maranasan ng mga susunod na henerasyon. Kung di man ngayon, sana yung mga magiging anak man lang namin or kahit anak nila lang. Sana maranasan nila yung maayos na classroom. Kasi sa pagtuturo, given na yun Mga teachers sa Pilipinas, talagang buong pagmamahal para sa pagtuturo. Pero sana yung classroom maging conducive para sa mga bata, maging safe para sa mga bata at para sa mga teachers din, di ba? So yun lang. Sabi ka namang international. Nakakaingit lang kasi talaga na mayaman naman din ang Pilipinas, di ba? Kaya naman, kung hindi lang sana na ibubunsa, di ba? So yun, let us continually pray and still hope for the best. Wala sa ating kamay ang justice at hindi bingi at hindi bulag ang Diyos. Makikita niya lahat ng mga suffering na pinagdadaanan ng mga anak niya. So, siguro sa kayo lang magagawa natin, let us continually pray. Huwag yung katulad nung kay Cardo. So, let us pray for the good, for the better. So, yun lang. Ikaw, ano ba ang hiling mo? Ano ba ang prayer mo para sa bansang Pinas? So, yun lang. Thank you for watching and thank you for listening. God bless everyone. Shalom.